Good morning guys. Ayan ang view ko ngayon dito sa lunch. Magla-lunch ako sa labas. Actually, mga ilang araw na ako dito lagi nagla-lunch. Malapit sa puno. Ayan. Puro ito yung lunch natin, pin-prepare ni Carla. Tingnan natin. Yan. Liempo. Tapos meron tayong pisngi ng mango. Ayos, di ba? Kompleto. Yan. Lunch tayo. Medyo nakakahinga-hinga na kami ng mabuti dahil sa pagbuti ng lagay ni Mami. Yan. Alam ko yung iba nagsasawa na, sabi siguro bakit lagi na lang tungkol doon, ganun. Pero syempre yun ang buhay eh. Minsan dumadaan tayo sa mga pagsubok na hindi natin makalimutan or hindi natin magawa ng ayos na solusyon. Kaya umaano tayo sa ating Panginoon na bigyan tayo ng malinaw na pag-iisip para na sa ganun ay makagawa tayo ng magandang solusyon, di ba? Ayan. So, trabaho pa rin, ganun pa rin. Medyo naiba nga lang ako ngayon. Buti na nga lang at magsa-summer na balik ako doon sa dati kong trabaho na blasting. Kasi kung doon ako sa coating, sobrang init doon. Hindi ko na kinakaya minsan, parang kinakapos ka sa hininga sa sobrang init, para kasi nasa oven eh. Pero ayun nga, medyo mabigat nga lang kasi nagpapala, naglo-load kayo, nagtutulak, pero okay lang kesa naman doon sa ini-inhale mo yung fumes ng pintura tsaka yung init. Siyempre the more mainit, lalo ka hinihinga, lalo ka nag-i-inhale ng hangin, di ba? Kain muna tayo guys. Ayan. Ang daming pulis. Ayan. May niread na bahay dito sa tapat na halos namin sa kabilang street. Ang daming pulis. May mga civilian pa na pulis na dumating. Hindi ko alam kung ano meron dyan, pero medyo magulo na kasi dito rin. Magandang gabi guys. Ayan, Kamusta na kayo? Gabi na naman. Ayan, sobrang bilis ng araw talaga. Magkakalagitnaan na naman ng June. Magulat tayo, Pasko na. Ay. Ito kasi laging sinasabi yung Totoo Pasko na totoo naman kasi. Excited ka ba sa Pasko? Di nga eh. Parang Tatanda na naman tayo nun eh. Ay, nako. Ayun, kanina, di ba? Pinakita ko yung sa video yung dito lang yun, no? So may ilang bahay lang dito, tapos liligo. Kaya pala doon sa papunta ng Chalo, may mga pulis na. Tapos may na armored car. Pumasok, magkabila. Yung pala SWAT na yun. Pinasok yung bahay. Bagal ko dun eh, kasi nag-traffic na eh. Nakaharang yung mga nila eh, police car nila eh. May mga pulis pa nga dumating, naka-short. Yung isa naka-short sando eh. Malamang minaman-manan na yun, ano? Malamang. Nilabas nila yung mga ilang Indiano dyan. Hindi ko na ma-video kasi baka sitayin ako. Kaya dito na lang ako na nag-video nung nasa bahay, sa tapat na ng bahay kasi baka madali pa ako eh. Pero hindi nila may ikaw, di ba? Pati yung katabi nating patay. Pati yung dito, yung isa. Nagkasabay sila ng mga dating eh. Oras nang uwi ba galing sa trabaho sa hapon. Tingin niya, nagbibideo din doon katabi namin. Ganun, pinofocus eh. Si Danny Boy. Papakita din sa asawa. Kasi sa asawa niya, may nagkakahulihan dito, sarado yung kalsada. Binibideo na gano'n, sabay, hey, how's it going? Chismoso din eh. Yan talaga, syempre, ikaw, magugulat ka, di ba? Nasa hindi kasi, talamak dito yung yung extortion. Kasi nung isang araw may nabalita, mag-ama naman. Mag-ama, pinasok nila yung tindahan. Isang 39, tapos isang 20 something na Indiano, mga Indiano sila.
pinasok mo na tindahan din na Indiano. Sabi nila may pag di raw sila nagbigay nitong amount na to, alam ko yung bahay niyo, sinabi yung address, pagbabarilin daw yung bahay. Ang sama nun, yung diskarte nila, imbis na magsabi ka muna, barilin mo muna yung bahay para matakot na, di ba? Hindi natakot, tumawag ng pulis. Huli yung mag-ama. Kasi madalas nga rito, ang daming ganun eh. Mga nag-extort ngayon ng mga alam niyo na kasi syempre Pero yung dito, yun nga kaya, baka naman yun. hindi drugs ko alam siguro kung ano yun. yun. Hindi natin alam. Pero drugs din kasi, ang dami rin mga nahuhuli, meron dyan, pinara lang ng pulis dahil speeding siya. Pagtingin nila ng sasakyan, may mga drugs, magdi-deliver pala kaya nagmamadali. Saka dito magtataka rin dyan, yung mga bahay dyan, dami ka makikita sa sakyan eh. Oo, tsaka ang gaganda. Gaganda ng ng sasakyan. eh. Hindi yung basta-basta sasakyan lang eh. Mga mamahalin talaga eh. Makita mo talaga mga talagang big time eh. Hindi basta-basta na Kaya magtataka ka. Siyempre, di ba, kung talagang gano'n ka big time, nasa malaki, maganda ka talagang community na mga mamahaling bahay. nga wala ano yan epekto ng nangyayaring tsaka yung na yun yung maisingit ko lang yung grupo na mga Indians na yun na galing na India na nahuhuli dahil marami sila nahuhuli na nag-extort, mga ilan yung nahuhuli, puro 15 na tao sa Ontario, halos karamihan puro sing yung apelyido. Nagpadala sila ng letter sa RCMP, yun yung rito yung mga pulis dito tawag RCMP. Nanakot sila, sabi nila marami raw silang tauhan dito, more than 1,000 na kayang magpalaganap ng kaguluhan. Nagpadala pa sa mga police station. Pasaway din eh. Ayos. Di lalong mainit sa kanila lalo yung mga pulis. Wala, sila gumagawa talaga ng gulo. Imbis na walang mga di ba? Ganun naman kasi, sila yung marami eh. Kaya sila yung pinipilit na mag-dominate ng mga... Ang problema, yung sa kalahi nila, yung in-extort nila, yung ninanakawan nila, yung inold up nila, hindi ibang lahi. Kalahi rin Ganun nila. naman nata talaga eh. Kung sino yung kalahi eh. Ayun lang, yun lang. Diba? Ano yung gaya nangyari sa isa? Gaya na nangyari sa akin, yun. Yun yung maganda eh. Kasi pag galing ko na ng trabaho, Kaya nga siguro talagang normal. Kasi kita mo sila, Indian sa Indiano. Dito, Pilipino. Hindi naman lahat pero hindi naman meron talaga. Pero maraming ganun na sitwasyon. Siguro na tapat na rin kayo sa ganung sitwasyon. Kasi kagagaling ko lang sa trabaho tapos may binili ako. May pinabili kaya sa Hong Kong ba yun? Sa Hong Kong. Maraming namimili mga Pilipino rin. Siyempre, nagpipintura ako, nagbablas ako. Pag lumalabas ka, kita nyo naman yung itsura niya, yung pantalon niya, may mga mancha ng pintura. Tapos yung jacket ko, madumi. Kasi yung ginagamit niya, pang trabaho lang talaga yon. So, nilalabhan naman siya every time. Kaya lang, dahil nga stay na, ayaw niyang gumamit ng mga bago. Kaya yung luma ang ginagamit niya para isa na lang yung laging nadudumihan. Siyempre, hindi ka naman pumasok sa trabaho para magyabang at magpumorma, magpapogi. Nandun tayo para gawin yung trabaho. So, sayang naman kung isusuot ko yung mga ibang nabibili kong damit, di ba? So, yung mga luma ko na lang yung ginagamit ko dun. So, madalit sabi, pagkatapos ng trabaho, pumunta ako ng Hong Kong para mamili ng mga ingredients na pinabili sa akin. So, may mga ilan yung mag-asawa yata yun, namimili ako eh. Hindi naman sila nagsalita pero tumingin sa akin mula ulo hanggang pa. Kahit kasi yung sapatos ko may mga mancha ng pintura eh. Parang pangat naman kasi pag ganun. Tingin silang ganun. Baka homeless ka. Yun nga lang. Kala siguro homeless ako, bakit nandun ako? Ako naman, siyempre tingin-tingin ako. Dahil hindi naman ako familiar sa hindi niya kasi kabisado kung saan yung mga pwesto. Kaya pag inuutusan ko siya. Minsan diba tawag pa nga ako sa kanya eh. Saan ba dito yun? Saan dito yun? Nasa trabaho ko siguro kung may 4, 5 tawag Ano pa ba yung pabibili mo? Kasi nandito na lang din ako. Di tanongin ko na kung ano yung mga kailangan mo. Yun nga. Nakatingin sila sa akin.
Actually, isang mag-asawa tsaka isang babaeng Pilipina yung nakasalubong ko dun. Kung makatingin na talagang titingnan ka talaga mula ulo hanggang paa eh. Tapos talagang ano eh, maggaganon pa sila eh, parang Bubulungan. magbubulungan. Mabaho ba ako? Parang magiging conscious ka sa ano mo eh. Eh yun lang, kahit mukha akong madumi, hindi naman ako mabaho. Oo, hindi naman talaga. Hindi naman talaga dahil syempre, mga kulon natin dyan, mga regalo ni Tsaka hindi, ibig sabihin, hindi ka naman talaga, kahit pinapawisan ka, hindi ka talaga hindi talaga. aamoy. Kahit nga na yung pa ako eh. Nakakulob sa ano eh. Yun lang. Siguro nakakuha ko rin sa genetics namin yun. Yung ni daddy, ni mami. Hindi naman ganun yung amoy ng paa, di ba? Or Si mami, di ba nagtatrabaho si si mami, mami, nasa hindi bahay. nagtatrabaho. Nasa bahay lang. Ayun nga. Yun yung ano, yung na-experience ko. Yung parang iba yung Alam mo kasi pag tinignan ka na, ano eh, minsan may nakakasalubong ako Pilipino na, Nababate. oh, kabayan, kamusta? Ayan. Or kung hindi Oh, man, siyempre, alam mo kabayan, yung kamusta? nagkasalubong kayo ng tingin, yung tango lang or ang Tatango na ngiti. gano'n, di ba? Eh yun, iba eh. Titignan ka talaga eh, mala ulo hanggang pa eh. Anong problema na ito? Eh, ako, syempre, wala naman ako, hindi ko naman papansinin. Hmm. Tapos dun din sa lugar na yan, sa Hong Kong na yan, tanda mo yun, mga 2 years ago, yung bumibili ng karne, nakasabay ko, na Pilipino. Lalaki siya, sabi niya, hey, can you grab me this, and that? Can you make it pass? Sabi nga doon sa mga Vietnamese. Ah. Tapos siyempre, binibilisan naman ng ano, kaso maraming Oo customer. nga, nabanggit mo nga Nabanggit yan ko yun, eh. di ba? Nabanggit mo yun. Kasi nga, doon sa lugar na yun, halo-halong mga Asian, halos karamihan Asian ang bumibili doon. Kaya, hindi mawawala yung mga Pilipino talaga doon. So yun, parang minamadali niya, parang sobra ka naman. Ano ba? Hindi naman robot yung inaano mo, inuutosan Kasi tsaka mo. marami rin ina-assist lahat eh. Hindi, kumbaga pagkakuha mo dahil iba, babalutin pa yun, titimbangin. Dapat pala bumili siya doon sa binibila natin na karne yung mga Chinese naman. Para What else? What else? Hindi ka pa nakatapos umorder. What else na agad? bibigay mo lahat ng order mo. Bibigay mo agad. Mabilis. Kasi isa-isa. Eh, yun doon kasi sa Hong Kong, parang minsan dalawa lang yung tao nagbebenta, di ba? Minsan mapapatanong ka ba't mga ganun eh, di ba? Hmm. Hindi mo naman binili yung pagkatao nun, hindi mo naman Hindi na. binili. Binili mo Pangit. lang yung produkto, medyo antay-antay. Tapos, yung tipo may nakita kang kakaiba, okay lang naman at tignan mo eh. Pero wag mo namang titigan na mula ulo hanggat pa. Kasi iba yung datingan nun eh. Sabi nga sa kanya eh, bakit? Ano pa problema sa'yo? Eh, kami sanay na kami sa gano'n kasi kahit ako eh, ako sa trabaho, suot ko lang uniform eh. Yung everyday na ginagamit kong pang loob ko, ano lang din yung luma. Kasi nga, gagamitin mo sa trabaho. So, anong point na poporma ka eh, magtatrabaho ka. Presentable para naman pag pumasok, pero syempre at the end of the day, yung pagod ka na, expect mo pa ba na mukha kang ano talaga? Hindi naman doon sa nagagalit ka na, sige, kasi syempre, kumbaga parang hinuhusgahan ka na doon sa itsura mo eh, di ba? Maraming mapanghusga. Inuhusgahan ka. Pero syempre, medyo ano naman, medyo pino naman, di ba? Dahil Napatingin kang ganun, okay na yun. okay lang, tingin ka lang. Pero yung talagang tititigan, tapos magbubulungan pa, parang iba na yung dating eh. Hindi mo naman sasabihin na, oh, kilala siguro ako nito. Parang Hindi. medyo maano ka, mapapatanong ka bakit? Anong problema ba Kasi sa akin? alam mo, pag kilala ka eh, di ba? Titingin sa'yo yung ganyan, tapos medyo ngingiti yun eh. Eh yun hindi eh, parang, Kasi marami na rin kami na-meet sa Hong Kong talaga ng mga yung yung nanonood. nanonood. Or kung hindi man, yung mga Pilipino na, yung tipo nga Umu-order, mga nakilala natin sa grupo ng mga friends din, ganyan. Kaya lang, yung mga ganun, kagaya nga nung nagtitinda na yun, hindi makaangal yung Vietnamese na bata kasi, syempre, ginagawa niya lang yung trabaho niya. At the same time, pag uwi namin, meron din akong nabasa doon sa, Ay, pinakita mo kagabi. yung group, ano sabi nun, patingin niya there. Ano ba sabi ito? Teka. May nabasa siya kagabi. Ano siya yung group siya ng mga Pilipino dito sa Calgary. Siguro nabasa niyo rin yan. Yan yung sabi niya. Ano sabi? Grabe ang mga ibang Pinoy. Sabi niya, oo, customer kayo at hamak na trabahador lang kami sa fast food. Maganda naman ang approach namin, todo smile pa. Pero grabe ang binibigay na attitude sa pag-order pa lang.
At bumalik pa kayo at pagsasabihan nyo ako na dapat na isa ko sa kapwa Pinoy ko. Eh bakit dapat ako ang magreklamo kasi po yung mister ninyo ang tingin ng masama sa akin? Kung ano pinagsasabi, pagkain lang po ng $15 ang binili nyo, hindi pagkatao ko. Yun lang. Nakakalungkot bakit may mga ganyang Pinoy na umasta. Kala mo sino sa kapwa Pinoy. Ayan, napakita mo. Pinoy Calgary. Ah, Nabasa lang din namin yan ngayon. Sabi ko parang... Kagabi. Kagabi na parang... relate. kasi madalas ako relate. nagbabasa dito, madalas kami nagtingin dito sa Pilipinas. Yung mga post kasi may mga iba rito naghahanap ng trabaho. Kumbaga para update ka lang ba? Sakita nga namin to kagabi. Tapos sakto naman, kanina, yun nga. Nandun siya sa may Hong Kong. Sabi ko, Naalala ko pa yung last 2 years na nangyari. Kaya nalimutan ko na nga kasunod ako doon sa nakapila. Ganun pa yung sasabihin mo doon sa tao. Hindi naman doon sa kapwa mo Pilipino. Kahit siguro kaninong lahi yan. Kahit anong kulay yan. Kahit ano. Huwag natin bastusin na ganun. oo naman. Kasi, kumbaga, nagtatrabaho naman ng marangal eh. Hindi naman ano yung ginagawa. Nagsiserve nga siya sa'yo ng maayos eh. Tapos ganun. Let's say, sabihin na natin medyo mabagal ang service. Ano na yun, given na yun kasi hindi naman lahat talaga. Lalo kung busy, di ba? Ako, nagtrabaho din ako sa food industry. So, alam ko talaga na minsan may mga aberyang mangyayari. Kahit anong gusto mong bilis ang gawin mo, hindi mo magagawa. Kasi may mga pagkakataon na hindi uubra yung mga gusto eh. Minsan niya, kung kailan ka pa nagmamadali, siya pang lalong aberya, di ba? napepeste yung yung trabaho eh. Kaya minsan, intindihin nyo rin kasi, syempre, tao lang din yun eh. Hindi naman robot yun eh. Tsaka, lahat naman tayo dumaan. Kung kayo anak ng emperor o anak ng hari o hindi kayo nakaranas ng ganyang klase ng trabaho, eh, matuto naman kayo maging pasensyoso sa kapwa nyo kasi, syempre, lahat naman tayo gusto mabuhay, gusto magkaroon ng trabaho, kumita. At ginagawa niya naman lahat ng kaya niya. Siguro kung binabastos ka, binabalibag sa iyong pagkain, yun, pwede mo reklamo. Tipong talagang sinusungitan ka na wala ka naman ginagawa. Pero instead na magano, reklamo mo sa manager. Pero yung gano'n na nagtatrabaho naman ng ayos, medyo konting kasi kumbaga sila, nandun ka na nga nagsisimula ka pa lang. For sure yung mga nagsisimula pa lang. 'Di ba? Medyo konting respeto. Nakakaranas na ng gano'n, 'di ba? Tapos makakaramdam ka ng ganun. Parang manliliit ka sa sarili mo eh. Kasi hindi biro yun fast food. Pagka ganyan, mayroong drive-thru yan, mayroong ito. Kumbaga, sabay-sabay na yan. Mahirap. Ikaw pa maghahawak ng kaha. Na-experience ka rin magtrabaho. Actually, nung college ako, nagtrabaho ako sa Jollibee. Pero hindi ako nag-cashier. Food counter. Kitchen. Nasa lang ako, nasa tigalinis lang ako ng mga pinagkainan, tigadala ng order, which is mas madali kaysa doon sa Mahirap hindi biro nagmamadali ka, tapos rush hour. Yung tipong sabay-sabay pumapasok sa utak mo yung gagawin mo, pero minsan kahit anong bilis mo, pagpagod ka na, nagka-crush ka talaga eh. Kaya yung ganun, medyo... minsan mabablanko ka pa nga eh. Yun, yung naranasan ko yun sa inyo, yung sa Worsley. Kita mo ticket nun haba. Kapag mahinang pang memorya mo sa mga order, may makakaligtaan ka. Kaya ako, diskarte ko nun. Pag nag-umpisa na, ito na hapon na o hapunan na. Kailangan fill up lahat ng lahat ng fries, onion rings, sasalang ko na yun. Naka-ready na doon sa ibabagsak mo na lang doon sa fryer. Kasi, ayan na alam mo na parating na eh. Pagdagsa na lalo bukas ang... Minsan kinukulang, bagbag na price tsaka na onion rings. Pag nag-order ako dati noon, a week, naabot ng 13 to 15,000. Ang lakas nun. By that time, mura pang pagkain noon. Hindi pa ganun kamahal ang grocery. Ang laki ng storage natin nun, di ba? Freezer, walk-in, tapos yung dry storage. Kaya hindi biro. Kaya sana kung medyo natatagalan kayo sa service, medyo konting pasensya kasi nakakaawa rin yung pagod na. Tapos kung magagano mo pa, maano yun sa sarili niya eh. Kumbaga, bakit ako ginaganto? Lalo pa kapwa natin. Tapos syempre, na yan, yung kumbaga, nag-aalala na dahil nga sa nangyayari doon sa immigration na law natin ng mga... Ang dami ng maraming napapauwi, ang dami pending. hindi na-aprobahan na papel.
Siyempre, medyo stress out na yun, tapos ganun pa yung mararanasan niya. Parang lalong nagpapabigat ng buhay. Tama. Kaya maging ano tayo, medyo ano tayo sa kapwa natin. Lalo pat kapwa natin, di ba? Yung mga ganun nga, tanongin mo lang, how's your day? Yung ganong simpleng mga tanong mo lang, medyo di mo, baga, magkaroon ka ng konting conversation na medyo pag-aanin yung loob or yung buhay. Pero wag naman yung gano'n na. Simpleng ano lang, simpleng greet. Uh, Ay, nako. Hi, kamusta? Kamusta ka ba yan? Yung gano'n lang, parang, uy. Natawa ako yung sabi niya, sa halagang $15 na pagkain, parang binili mo na yung pagkatao. Parang ganun. Pagkapagkain lang binili mo, hindi yung pagkatao. Nilait-lait na siguro siya dun. Tapos binalikan pa. Ba't mo babalikan pa, di ba? Lahat naman tayo merong hindi magandang araw. Kung tipong, Huwag mo na idamay huwag yung mo na iba. idamay iba. Kung baga may problema, that's it. Idalhin mo na lang sa kung saan mo dadalhin, pero huwag mo dalhin sa ibang tao kasi hindi maganda yun. Tsaka nakaka-apekto rin talaga yung mga ganun yung negative vibes nung kapwa mo tao na kaharap mo. Ako, simula din ako nung lumipat ako doon sa blasting uli, di ba? Hindi na ako nagpipintura ngayon. Hindi ko na nakakasama yung puti na Nakakaaway mo. nakakaaway ko na addictus. Ayun, okay na. Okay na yung ano ko, yung parang Nawala na yung stress mo. nawala na talaga. Dahil araw-araw makakasama mo, hindi kikilos, ganyan, ikaw yung papakilusin, tapos pag magpipintura, lahat ng mga mahihirap na tubo sa ibibigay. Kaya nga dapat pag wag mo wag mo muna husgahan yung kapwa mo kung kung hindi maganda ang araw niya, baka intindihin na lang natin. Tsaka alam niyo ba, dito sa aming experience dito sa Canada. Dito sa sa Canada sa nakikita namin. Sino yung mga luma yung kotse, yung mga medyo may edad na, Yung mga simple yung mga simple lang mga manamit, maglalakad diyan. Ayun ang mga Yung talaga yung meron. marami kasi mahilig yung hindi naman lahat kumbaga ayaw namin i-generalize pero Ayaw marami rin namin pero napapansin lang din namin. marami kaming kilala, marami kaming nami-meet along the way na mga simpleng tao pero sila yung mga simple kala mo kung sino lang na na pangkaraniwan lang. Sila yung mga big time. Ito mo nakapambahay lang eh. Pag nalaman mo kamag-anak mo sa Pilipinas, di mo akalain na yun yung kausap mo eh. Mga big time pero mga simpleng tao. Yun yung magandang mga down to earth. Kailangan natin yun. Lalo sa panahon ngayon. At saka pala yung nangyayari sa Jensen. Sana wala nang... Sa Mindanao mismo. Sa Mindanao. Hindi lang sa Jensen eh. Marami eh. Pag-pray natin na sana maging safe. At walang maano. Tsaka sana yung yung pera na gagamitin nila doon, kagaya ng pinapanukala nila na 15 billion. Sana maibigay talaga sa nangangailangan at saka sa mga pangangailangan ng tao. Tama. Hindi doon sa mga bulsa ng mga At politiko. wag makurako. Tipo naglaan ka ng 15 billion. Sana lahat yung mapunta. Hindi yung 15 billion pero kalahati lang makakarating kalahati. Naubos na sa kurakot. Sa totoo naman ang pagbabago hindi naman do sa sa mga politiko na mga hindi mo na mababago yung mga yun eh. Yun na yung ugali nila, yun na yung iboboto. Yung next generation na lang talaga ang ating titingnan eh. Kasi nasanay na tayo sa mga ganun, yung mga kurakot. Sana wag na masanay yung mga susunod na henerasyon na makita na nila yung pagkakamali ng mga may edad or sinundan nila. Para na sa ganun, maging maayos na yung gobyerno. Sana. Pag-pray na lang natin na maging maayos ang lahat. Hindi lang naman sa Pilipinas kahit saan. Talaga mahirap na rin ang buhay. At lahat yan may mga corruption pero laban lang. Tsaka yun nga, pag-pray natin ang mga kababayan natin na ng lindol. Ito nga ang Canada, inano nila eh. Kumbaga, chinecheck nila, technically, na tayo eh. Nasa recession. Technically. Ewan ko kung anong pagkaiba nun sa technically sa recession na talaga, sabi nga ba, recession na talaga tayo matagal na. Wala, talaga recession dahil pinakamababa ng sa G7 pero anong magagawa natin? Tuloy lang ang buhay, laban lang. Pag inintindi mo pa yung problema mo na doon, problema mo sa bahay, problema mo sa trabaho.
So, mas maganda maging ano na lang tayo, maging mapasensya, maging mabait na lang tayo sa ibang tao, o mismo sa sarili mo. Enjoy na lang natin kung ano yung meron tayo. Tama. Yun So, ang yun lang naman. pinakamalaking bagay. Ah. Dahil yung mga bills, yung mga Hindi bayarin, hinto yun. Bills na mga yan. utang, hindi hinto yan eh. Yung Tuloy-tuloy bills na yan. yan, kadikit na natin hanggat nabubuhay tayo kasi lahat yan may babayaran Pero ka. yung oras na meron tayo sa mundo, unti-unti na yan. Nababawasan Nababawasan. So, ano pa, enjoy mo na lang. Pag nagkaroon ka ng butas, enjoyin mo. Enjoyin mo yung butas na araw or buwan or ano. Kaya may iba, di ba, sabi nga nila, ba't ka nag-celebrate ng birthday? Hindi mo ba alam yung kaka-celebrate mo ng birthday, yung papalapit ka na sa ano mo? Oo nga, no? Sabi ko, Mga oo nga, Indiano, no? ayaw nun eh. Ayaw nila ng birthday eh. Hindi naman lahat. May mga kilala kami meron na, ba? may mga kilala kami na, ano, ganun. Sila Raji, di ba? Ayaw nila ng birthday eh. Sabi niya birthday, sabi niya, di nga Hindi nga sineselebrate sineselebrate niya. Kasi yan. sabi niya, imbis na ano i-celebrate mo, tumatanda, papalapit ka sa hukay mo. Sabi niya ganun. O nga, no? Naisip ko, totoo nga naman. Kaya lang, syempre, Kaya kumbaga, enjoy na lang natin hanggat nabubuhay tayo. Yun. hindi naman ko mo birthday mo lang ikaw mag-enjoy. Mag-enjoy ka every time na mayroong pagkakataon. Tama. Siyempre, enjoy mo lalo kasama ang pamilya. Pamilya. Yun ang mahalaga. Sa lang naman guys, na-share lang naman namin sa inyo ang mga aming nasa sa isip at ang mga nangyari. Yun na naman, toxic Filipino culture yan. Wala, hindi natin kaya ano yung lahat yan. Pero kami, get maaari, maging maano tayo, maging magalang at maging mabait sa ibang tao. Yun ang mahirap. Yung respeto, wag mawawala yung respeto. Kasi hindi natin alam kung ano yung mga pinagdadaanan ng iba. Kaya kami, ano lang kami, low-key lang, tahimik lang, hindi kami masyadong, Hindi kami palalabas, lalabas kami lang talaga. yung mga gathering, hindi na kami nagsasama masyado dyan. Kaya pa, meron man kami pailan-ilan, pero maliit Yun lang circle ano namin. Yun, yung ano na talaga yun, kumbaga, tested by time na yung mga tao na yun. Tama. Ando na yun, kahit di kayo nag-uusap. Kahit di kayo nag-uusap, kahit di kayo nagme-message, isang tawag mo lang, isang message mo lang dyan. Ando na. Anong kailangan mo? Yan. Tama. Yan. So, paano guys? Maraming salamat ulit sa inyong panonood. Ingat kayo lagi. See you on the next vlog. Bye.